Hello, good morning mga ka-SP. So nandito tayo ngayon sa Quezon City at meron lang tayong inaantay na estudyante, no? Tuturuan natin siya sa North Luzon Expressway, Skyway, tsaka South Luzon Expressway. So naisip ko lang, medyo napaaga na naman ang dating natin dito sa bahay nila. Andito na ako sa tapat ng bahay nila, pero sabi ko sige, antay lang ako dito sa labas kasi gagawa na lang ako ng vlog. Okay, sagutin natin yung tanong ng isang taga-suporta natin dito sa ating Facebook, no? Sabi ni Sir Marshall, Sir, tanong lang, regarding sa overtaking lane, kung biglang nag-full stop ang nasa harap mo sa overtaking lane at nabangga mo, lahat ba ng responsibilidad ay sa'yo kasi ikaw ang nakabangga? Okay? So, sabihin, lahat ng responsibilidad, no? Sample tayo sige sa expressway, no? Kaya napakahalaga po yung tinuturo natin yung safe braking distance. Unang-una, pagka ikaw yung nasa expressway, talagang medyo dapat malayo ang distansya natin, no? Hindi pa pwedeng distansya ng pang barangay or pang city driving. Kumpara sa expressway, malalayo po ang distansya niyan. Okay, ang tanong niya, kung halimbawa nga naman nagkaroon ng karambola, no? Si Vehicle 1, nakita niya nag-traffic dun sa harap niya. So syempre pepreno yan, no? At hindi naman bigla-bigla. Si Vehicle 2 naman, nakita niyang umilaw na yung tail light nung kotse na nasa harap niya na si Vehicle 1. Pepreno na yan. Si Vehicle 3 ngayon, eto ngayon, rumaragasa. Binangga niya ngayon si Vehicle 1 at si Vehicle 2. Okay. So tanong, responsibilidad ba ni Vehicle 3 yung Vehicle 2 at Vehicle 1? Ang sagot po dyan, opo, responsibilidad po ni Vehicle 3 yan, no? Nakapreno siya yung Vehicle 1 dahil nga meron siyang tamang distansya. Ganun din si Vehicle 2. Ikaw na Vehicle 3, wala ka pong safe braking distance na tinatawag, no? Kaya tinuturo na natin yan sa theoretical driving course. At mahalaga po yan, no? Paano ngayon yan? Kung may insurance ka o wala, dito tayo, pag wala kang insurance, talagang lalabas, dudukot ka sa bulsa mo niyan, no? Ng pera pambayad dun sa pagpapagawa nung dalawang sasakyan na yan. Pero ang maganda nito, no? Kung ikaw ay may insurance, meron tayong tinatawag na property damage. Let's say halimbawa pina-insured mo yung sasakyan mo i-BIOS, ikaw Vehicle 3 ka. Sagot si insurance kasi, yung sasakyan mo, sagot din yan, yung nabangga na sasakyan mo, yung damage, lahat ng nasira na wala, papalitan po ng insurance yan. Ang tanong, yung nabangga mo, covered din po yan ng insurance. Yan po yung tinatawag na property damage. Okay, so pero may limit po yan, ha? Kaya kung babangga ho kayo, sana isa lang. Tulad nito, dalawa yung nabangga mo, tinulak niya. So sabi ko nga, responsibilidad mo yan dahil ikaw yung bumangga. So si Vehicle 1, si Vehicle 2, halimbawa dinala sa talyer ko or sa auto repair shop ko na Powerlag Auto Shop, no? At sa akin ka pa kumuha ng insurance. Okay, nag-promote din no? So sa akin siya kumuha ng insurance si Vehicle 3. Okay, paliwanag ko kay Vehicle 3 yan. Okay, yung nabangga mong dalawa na yan, sagot ng insurance yan. Pero, eto po merong pero yan, ha? Meron kasi tayong tinatawag sa policy natin, insurance policy, na property damage. May limit po yan. Halimbawa, ang property damage mo is 200,000 lang. Nagpa-insured ka ng kotse mo, alamin nyo yung property damage na tinatawag. Nakalagay dyan 200,000. Pag yung dalawang na damage mo, si Vehicle 1, ang gastos sa akin ay 110,000. Yung Vehicle 2 naman, ang damage naman sa akin is 150,000. Okay? So yun ang nasira mo, isang 110, isang 150. I-total mo ngayon yan, 260,000. Okay? So si property damage mo, ang coverage niya is 200,000. Yung 200,000, sasagutin po yan ng insurance. So yung sobrang 60,000, ikaw na ang magbabayad sa amin sa talyer namin, no? So yun po ang ibig sabihin ng property damage. At sana nasagot ko yung tanong mo na kung sino ang may responsibilidad. Halimbawa dun sa expressway na nabangga dahil ikaw yung may kasalanan na nasa likod dahil tinulak mo. So yan, responsibilidad po yan ni Vehicle 3. Okay, sana nasagot ko sir yung iyong tanong, ha. Thank you, maraming salamat. Mukhang natatanaw ko na yung estudyante na kasilip na.
Sige, thank Dito you ay po, tiyak ka na bye-bye. matututo. Majesty Driving School. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela.